Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakahalagang balita dito po sa mundo ng crypto. Ang SWIFT ay kasalukuyang nagsasagawa ng aktibong pagsubok or pagtitest kay XRP at kay HBAR para sa kanilang cross-border payments. Kung magiging matagumpay po ito, maaari nitong baguhin ang hinaharap ng global transfer ng pera or global payment system. Pero ano nga bang ibig sabihin nito para sa market? At paano po ito makakaapekto sa presyo ni na XRP at HBAR? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga bang SWIFT at bakit po sila mahalaga? Ang SWIFT or Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication ay ang pangunahing ginagamit ng mga bangko at financial institutions para magpadala ng pera mula sa isang bansa papunta sa iba. Mahigit 11,000 institution sa 200 jurisdictions ang konektado sa kanilang network. Ngunit ang problema, sobrang bagal at mahal ang traditional na proseso ng SWIFT. Aabutin po ng 1 hanggang 5 business days bago makarating ang pera. At ang bayad ay nasa pagitan po ng $10 hanggang $50 bawat transaction. Idagdag pa ang hidden fees at saka foreign exchange charges. Kapag papasok po dito si XRP at si HBAR, ang sistema ay pwedeng maging mas mabilis, mas mura at mas efficient. Posible pong magdulot ito ng malaking pagbabago sa market dahil bababa ang demand sa traditional rails at tataas po ang adoption ng blockchain-based solutions. Ngayon ay bakit po si XRP at si HBAR ang napili? Hindi po basta random ang pagpili ng SWIFT. Parehong nakahanay po si XRP at si HBAR sa ISO 222 standard na siyang ginagamit para mas maging flexible at interoperable ang financial messages sa buong mundo. Para kay XRP, kaya po niyang mag-settle ng cross-border transactions sa loob lamang ng 3 to 5 seconds at may transaction cost na halos wala lang. Ito po ay nasa 30 digits to lamang. Kung ikinumpara mo ito sa traditional SWIFT na sobrang bagal at mahal, makikita mong napakalaking lamang ni XRP. Si HBAR naman ay kilala sa kanyang hash graph technology. At ito po ay may kahayang mag-process ng 10,000 transactions per second at napaka-energy efficient po nito. Ang ganitong bilis at scalability ay mahalaga para sa malalaking institutions na gusto ng reliable at saka sustainable na solution. Kapag nakita po ng market na si SWIFT ay nagsimulang gumamit or gamitin itong si XRP at saka si HBAR, posible pong magkaroon ng bullish momentum sa presyo ng dalawang ito dahil tataas ang kanilang demand at sa real world usage. Ano naman po ang ibig sabihin ng adoption na ito? Ayon po sa ulat, hindi biglaan ang gagawin ng SWIFT. Incremental adoption po ang kanilang plano. Ibig sabihin ay dahan-dahan po nilang ipapasok ang blockchain solutions para hindi po magkaroon ng operational disruptions. Kung magiging matagumpay po ito, maaaring makabawas sa kanilang dependency sa traditional na proseso. Kapag napatunayan po ni SWIFT na mas mabilis at mas mura nga ang blockchain-based system, siguradong mas maraming financial institutions ang susunod dito. Kapag nangyari po yan, posibleng tumaas po ang presyo ni XRP dahil gagamitin siya bilang bridge currency sa Ripple's On-Demand Liquidity or ODL. Para naman po kay HBAR, posibleng lumakas ang adoption sa kanyang enterprises na nangangailangan ng scalability. Ang dalawang ito ay makakakuha ng malakas na kumpiyansa mula sa mga investors. Ngayon ay gaano naman po kalaki ang market na ito? Batay po sa datos, itong si SWIFT ay nagpuproseso
ng 44.8 million FIN messages daily na may kabuang value na nasa $7.5 trillion. Ayon po kay Ripple CEO Brad Garlinghouse, ang target nila ay makuha ang 14% ng market share ng SWIFT pagdating ng taong 2030. At kung mangyari ito, katumbas po ito ng $1.05 trillion market share. Kung makuha ito ni XRP, hindi po malayong magkaroon ng matinding price surge dahil sa laki ng demand. Para naman kay H-Bar, kung makakuha siya ng parte ng adoption, lalo na sa enterprise side, posibleng makakita rin tayo ng malakas na pagtaas ng kanyang presyo. Ano naman ang mga benepisyo nito sa mga users at saka internationals? Ayan, kung tuluyan pong maisama ang blockchain solutions na ito, mas magiging mabilis at accessible ang pagpapadala ng pera. Wala nang matagal na hintayan ng ilang araw at hindi na rin kasing taas ang transaction fees. Bukod dito, mas magiging ligtas po ang sistema dahil kasama sa ISO 222 ang mas mahigpit na compliance processes at saka fraud protection. Kapag mas ligtas ang transaction, mas maraming users ang magkakaroon ng tiwala na gamitin ito. At kapag dumami po ang gumagamit or mga users, mas tataas ang value ni na XRP at saka H-Bar. Yan, bilang panghuli, kung titignan natin ang sitwasyon, malaking hakbang ito, hindi lang para kay XRP at kay H-Bar, kundi para sa buong crypto market. Kung magsimula po ang SWIFT na gumamit ng blockchain sa kanyang operations, ito ay magiging tanda ng malawakang pagtanggap ng traditional finance sa digital assets. Para kay XRP, malaking catalyst ito para tumaas ang kanyang presyo at adoption sa global payments. Para naman kay H-Bar, ito ay isang pagkakataon para ipakita ang kanyang bilis at scalability na maaari pong magdala sa kanya ng mas malaking role sa enterprise solutions. Kaya sa madaling salita, kung magtagumpay ang integration na ito, maaari itong maging simula ng mas malaking pagbabago sa financial system sa buong mundo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.